course, I'm happy and contented. Tanggal lahat yung mga swirl marks. Wala kang swirl marks makita, guys. So actually, good investment yung yung ceramic coating. Actually, gusto ko yung PPF. Ang problema, walang budget. Kasi super mahal siya. Depende sa brand. Pero super mahal kasi yung brand na I think kine-carry ng Distinct Pro is Steck. Same ng brand sa tint. So, probably around 200 siguro, more or less. So, yung PPF, dito siya. Eto. Yan. So, di siya makikita. I don't know if makita siya sa video. Eto. From here, actually, where's the line? Here. Eto. Hanggang dulo. And then, other side. And then, yung mga door handles. Eto. Kasi, di ba, yung mga sumasakay, pag ako, okay lang. Pero pag iba, alangan namang sabihan mo, oh, careful. So dapat lang, like at least covered, protected siya. So yun, may siya. And then self-healing yung PPF, guys. Yun yung niya, parang one of the benefits na mag PPF ka. Kasi I think pag maaarawan siya, yung scratch mawawala. Yun, I'm not sure, di ako expert doon, pero yun yung nabasa ko na mag-heal daw. So yeah, actually super maganda yung yung PPF sana. Of course, I'm happy and contented. Ganda. Actually, akala ko sides lang, left and right. At sinali na yung likod. So perfect kasi eto. That's for our dogs, our babies. Para pag gumaganyan yung mga paws nila, di ko kailangang pagalitan kasi protected na siya. Race T37XT na negative 10. So yung negative 10, guys, sakto sa fenders. Tingnan. Medyo labas siya ng konti. Super konti. Labas lang siya. And then, there you go. Sa likod naman. Old man here, MT-64. And then, KYBK Flex. Yung knee spring. So, yun. Shocks, tires, mags, and then yung exhaust. Tingnan natin yung exhaust. Kahit may mud flaps, madumi pa rin siya. So I thought at first na pag may mud flaps, hindi madudumihan yung exhaust, pero still, nadudumihan siya. So, lalo na siguro pag walang mud flaps. So madumi na siya, guys. Tingnan nyo. Yo, naka-side exit tayo, dual. So eto, Borla XR1, full exhaust. Tingnan nyo yung ilalim. Maganda, guys. Gusto ko sana mag HKS, kaso marami nang naka HKS. So ano pinalagay natin?
tint. Stekna tint. There you go, my badge. May badge tayo, Stekna tint. And then, of course, Ken's Garage. Yun yung nag-set up, guys. Ken's Garage. And then, Race the sticker. So, naglagay ako kasi gusto ko siya. White. And then, yung pagbili nito, guys, ng Max, walang kasaling center cap. So, yung center cap, binili ko pa online. So, I forgot the price. So, nasa 15,000 ata, 15 or more. Tapos yung lug nuts, Race. Kaso, makalawang na siya. So, gusto kong palitan. Mabilis kumalawang. Naghanap ako ng lug nuts na hindi masyadong makalawang kasi bilis talaga eh. So, yung... And then, ito yung stats. Tingnan niyo guys. Sa harap medyo mataas. So, yung... And then, I'm planning to add siguro, ano guys, UVP, ARB na may... Ay! Eto pa pala. Mitsuba Dolce 3 na 4. So, sobrang ganda. Hey, for Ken's Garage. Yun muna for now. Kasi magastos. And then, actually, gusto namin mag-add ng trifold. Pero may narinig akong iba din maganda. Mountain top na roller lid. Gusto ko siya guys kasi nalalagyan siya ng bed rack. Yung parang front runner na slim rack sa taas. So pwede siyang lagyan. And then electric roller lid siya. So yung may ano siya, may remote na nag-open tapos nag-close. Maganda siya kaso hindi maganda yung price. Kasi 100,000. Pero baka soon palagyan natin. So right now, ang reason why hindi namin pinalagyan muna kasi may tera naman. So, yung bed namin full, magagamit ko lahat. So, pag lalagyan ko siya ng electric roller lid, magiging half na lang yung ano niya, yung space. So, gusto ko full yung space kasi madami akong malalagyan. Yung problema lang, hindi ko siya maiiwanan sa likod kasi baka manakaw. So, yun. Yung MT-64, ang reason why gusto ko siya, one more thing. Isang coil spring lang. So, kung magde-decide tayo na palalagyan natin ng front bumper or any heavy stuff sa harap, hindi mo na kailangan magpalit ng ibang coils. Kasi yung coils, guys, may load rating siya. Kung yung coils mo is designed for parang stock bumper, tas siguro 1 year after gusto mong maglagay ng bumper, kailangan mo ulit magpalit ng spring kasi hindi kaya nung spring ng ng stock spring. Eto, ang gusto ko nito sa MT-64 yung bago, hindi mo na kailangan kasi may may parang clip na yung levels na pag nag-add ka ng bumper, parang dun mo siya ilalagay, i-clip yung coils niya. So parang if ever soon gusto ko maglagay ng bumper, hindi ko na kailangan magpalit ng springs kasi magagamit ko siya. So yun, gusto ko siya kasi wala ka nang i-upgrade pa na springs. Yung likod lang possible, pero front naman yung nagke-carry ng load pag mag-add ka ng front bumper. So yun, mas titipid ka. Pero hindi ka titipid kasi bibili ka ng front bumper. So, itetest out natin yung shocks sa medyo lubak na daan. Try natin at low speed and then medyo high speed. Siguro mga 50 or 60. And then sa low speed naman, try natin mga 30 lang. Kung anong difference nila, kung ano yung feel sa loob ng naka Oldman Emu MT-64. Alright, let's go! So low speed, better than stock. Super better than stock. And then gusto ko siya kasi hindi siya super stiff talaga. Sakto lang kasi yung jaos na super soft sa Terra, super bouncy lang niya kasi super soft naman yun. So gusto ko yung medyo stiff kasi may control. So ito naman medyo stiff siya, so hindi siya masakit. At siguro mga 17 kilometers per hour.
17 to 20. Comfy lang, okay lang no. So, makikita nyo naman na yung daan, tingnan nyo yung daan. Medyo ano talaga, bumpy yung road. Pero okay lang siya. No cargo, walang karga. Kami lang, dalawa. And then naka MT-64 and then naka KYB K-Flex. Maganda siya, gusto ko yung ride. And then eto, tingnan nyo yung daan. Try natin high speed. Then mga siguro 60 ata. Mabilis yung 60. Try natin 50 lang. 40 to 50. Let's go, try natin. Yung mugs. Try yung mugs. Guys, 30 lang yun. Aray. 30 pa lang yun. And then grabe yung lubak dito. Iniisip ko yung mugs. Okay na yun siguro. Pero mugs yun. So, at first, parang sobrang arte ko sa mugs na parang ayokong ma-scratch or ayokong ma-dent or ano. Pero na-realize ko, dinadaan mo siya sa daan. So, eventually, mas-scratch talaga siya. May scratch na siya actually. So, parang at first, parang masakit. Pero right now, parang okay lang. Kasi mugs yun eh. Dito tayo, tingnan nyo yung daan. So maganda yung daan. So ano naman yung ride niya? Actually super ganda. Gustong gusto ko siya. So magbibiyahe kami Cebu, may mga lubak naman pero high speed kami. So di mo siya mafe-feel. Yung Hilux kasi, yung stock niya, may mga super small tagtag na nafe-feel mo sa puwet. Yung parang nagja-jump siya. Yun yung feeling. So at first, yung plan namin is mugs and tires lang. Diba? Way back yung last vlog namin, sabi ko in a year or two, pero hindi siya umabot guys. Hindi siya umabot, 2 months lang and then nakapag set up na kami. So stock mugs lang supposedly and then tires lang na Falcon. Ang problema, may kaibigan ako, sabi niya binebenta ko ba daw yung stock mugs ng Hilux. So yun, binili niya. So pagbili niya, bumili na kami ng mug. So dumiretso ako sa race and then nag BFG KO3. Kasi yung KO2 10-ply, yung KO3 8-ply na siya. So gusto ko yung tindig ng ng BFG. So trinay muna namin. And then nung nagpalit na kami ng mugs and then ng tires, tapos naka-retain yung stock shocks niya. Tapos bumiyahe kami Cebu. So that's around mga 150 kilometers ata yun. Sobrang tagtag. As in sobrang tagtag niya na uncomfy siya. So yun, nagpalit kami ng shocks. Actually, gusto ko sana mag-try ng Tough Dog, pero gustong-gusto ko yung stance ng MT-64. Gusto ko yung medyo mataas siya. Sakto lang, hindi naman too much, hindi naman super baba, yung sakto lang. Yung Tough Dog actually gusto ko din yung stance kasi sakto lang yung height niya, parang na-add lang siguro kasi yung stock ng GR guys, lifted na siya. So lifted siya ng around mga 20mm if I'm correct. So parang pag magpapalit ka ng Tough Dog with the Tough Dog springs and then yung molya niya sa likod, mag-a-add lang siya ng siguro mag 2-inch lift siya, like exact 2-inch. So that's mga 50mm ata or more. Exact 2-inch siya. So eto, medyo mas mataas siya ng konti lang. So mga 2 plus ata yung lift ng MT-64 and then naka KWB K-Flex. So pero based sa mga photos, mas mataas yung Oldman Immune na parabolic lift springs. Pero hindi ako nag-OME parabolic lift springs guys, kahit mas maganda siya. Kasi yung load capacity from 1 ton maging 300 siya. So sobrang mababa yung 300 kilometers for us. Kasi minsan gusto namin magkakarga ng kahit ano. So ayoko na, parang iniisip ko pa siya na kailangan kong di siya lagyan ng super madaming mga gamit kasi 300 lang yung So nag KWB K-Flex kami para less 300 lang from 1 ton. So naging 700 kilo siya. So maganda naman siya. Super ganda. And then wala ka nang iisipin. Kasi I've heard a lot of reviews sa Oldman Emu Parabolics na may mga slight noises, yung parang mga nagsisqueak daw and then kailangan i-lubricate ulit. So parang high maintenance siya. So kailangan mo siyang every month or every 2 weeks kailangan mo siyang i-lubricate. And then gusto ko yung plug and play guys, yung parang paglagay mo wala ka nang iisipin. So nag KWB K-Flex. So yun, so balik tayo sa review ng Oldman Emu MT-64 naka KWB K-Flex na GR na maganda yung daan. So gusto ko siya. Mga siguro out of 10 nasa 8. Kasi
If i-compare mo siya sa SUV, ang layo guys. Like wag mo siya i-compare kasi iba-iba yung ride eh. Ang layo, like, better yung SUV. Mas better yung SUV of course. Kasi SUV yun. Pero compare ko siya sa stock ng Hilux GR. Tapos pagpalit nito, ang layo ng difference. Like super layo talaga. I mean, mafe-feel mo siya agad. Grabe. As in, na-feel ko talaga yung difference kasi ang layo. Nawala yung mga small tagtag. Matagtag pa rin siya, pero hindi siya super tagtag. Parang naging bearable yung tagtag niya. Yun lang. So hindi siya perfect na wala na, like wala na talaga, like super smooth na yung daan. Iba talaga SUV guys. So wag mag-expect na magiging SUV yung ride or magiging Raptor yung ride. Kasi nakapag-ride kami ng Raptor, ang ganda talaga ng Raptor. Pero eto, way better than stock. As in, super better than stock. Yun yung masasabi. So, baka soon, mag-review naman tayo ng Tough Dog kasi wala pa akong nakikita ng Tough Dog in future, and then naka-Falcon na 6 ply. Tingnan natin ano difference. I don't know if narinig nyo yung exhaust ngayon. So, eto. Parang, hindi siya noisy sa loob. Thank you for watching. I hope may nakuha kayo dun. Thank you for watching! Thank you for watching!